Baste, kung sakaling magkakatuluyan kayo ni Julie, okay lang naman sa akin. Matutuwa pa nga ako nun eh. Ang sabi ni Inay kay Baste, isang araw habang naglalaba kaming dalawa sa gilid ng balon. Nakaupo naman sa harap ko si Baste. Naghihintay na matapos ako. May class project kasi kaming tatapusin kung kaya ay nagtsatsaga siyang maghintay sa akin. Inay naman nakakaya kay Baste. Ang pagmamaktol ko naman. Pakiramdam ko ay pulang-pula ang aking pisngi sa sinabing iyon ni Inay. Tinginan ko ng palihim si Baste na ngiti-ngiti lang habang iginuguri-guri ang kamay sa hinahawakang kahoy. Halata ang pamumula rin sa kanyang pisngi. Ganon ka-supportive ang nanay ko. Ang totoo, Julio ang tunay kong pangalan. Pero dahil kilos babae, Julie ang itinatawag niya sa akin minsan. Pati nga mga tao sa isla iyan na rin ang tawag sa akin. At ang nanay ko ang pasimuno nun. Siya rin ang reto ng reto sa akin kay Baste. Nakakakilig kong tutusin. Pero ako naman itong ayaw. Kasi naman, una, wala akong nararamdaman para kay Baste. Hindi ko pa naranasang umibig. Pangalawa, nakikita kong ang mga bakla ay walang puwang sa puso ng mga tunay na lalaki. At si Baste ang lalaki. At alam kong lalaki si Baste. Hindi siya maaaring ma-inlove sa isang katulad ko. Pero marahil ay sadyang mapaglaro ang tadhana. Nung minsan sa eskwelahan namin, may isang grupo ng kalalakihang nambuli sa akin. Sinisigawan ako ng bakla, bading, at ginagaya ang paglakad-lakad at pagsasalita ko. Lumapit ang isa sa kanila at bigla niya akong sinabunutan. Nakita ni Baste ang lahat. Galit na galit siyang nagtatakbo upang sakluluhan ako. Mga tol, ako ang harapin nyo. Tayo magsuntukan dito. Ano? Kinakaya-kaya nyo lang yung mahihina eh. Ako ang harapin nyo. Bakit mo ipinagtatanggol to? Ano? Jowa mo ba to? Ha? Ang mayabang na sagot ng nananabunot sa akin. Doon naman sinunggaban ni Baste ang kuwelyo ng estudyanteng nagsalita, sabay pakawala ng isang malakas na suntok na tumama sa mukha nito. Ang sunod na nangyari ay karambola na. 1 laban sa 4. At habang pinagtutulungan nila si Baste, ako naman ay nasa isang sulok at nanginginig at hindi magkanda o gaga kung ano ang gagawin ko. Nang nakita ko ang dugong umaago sa ilong ni Baste, nagsisigaw na ako at huminghina ng saklolo. Hanggang sa isa-isa nang nagsitakbuhan ng kalaban ni Baste na lahat ay may dugo na sa muka. Mga duwag! Ang pahabol na sigaw ni Baste. Agad ko naman siyang dinala sa gripo sa likod ng eskwelahan. Pinaupo sa bangkong kahoy sa lilim ng punong mangga habang kinukuha ko naman mula sa aking bag ang daladalang bimpo at pinasa iyon. Rico naman! Sorry. Dahan-dahan naman. Kita mo nang ang dugo ng pipig ko dahil kanina eh. Kumakadampi ka naman dyan. At talagang dinidiin mo pa ha. Dinadahan-dahan ko naman eh. Ikaw kasi, bakit mo pa pinatulan yung mga yun? Bakit hindi ko naman gagawin yun? Hindi naman ako papayag na ganunin ka na lang ng mga yun. Hindi naman ako nasaktan eh. Anong hindi? Nakita ko kayang hinablot ang buhok mo. Tsaka ang bili ng nanay mo sa akin, huwag daw kitang pababayaan. Palagi kitang babantayan. Kaya hindi ako papayag na saktan ka lang ng ninuman. Kahit mabugbog pa ako, kahit patayin man nila ako, ipagtatanggol pa rin kita. Para naman ako maluluha sa sinabing iyon ni Baste. Aminin ko kinilig ako. Bago pa lang ako sa larangan ng pag-ibig nun. Pero sa ipinakitang iyon ni Baste, doon nagsimula ang lihim na paghanga ko sa kanya. Hindi ko alam kung pag-ibig na ba talaga iyon. Ang alam ko lang ay palagi kong nasa isip ang sinasabi niya na kahit mabugbog pa siya, ipagtatanggol pa rin niya ako. Napapangiti na lang ako kapag naalala ko yon. Simula noon, hinahanap-hanap ko na siya. Nalulungkot ako kapag hindi ko siya nakikita. Lalo na kapag walang pasok at nasa laot siya. Sumasama sa kanyang itay sa pangingisda.
Natatakot akong baka may masamang mangyari sa kanya. Pero kapag kasama ko naman siya, sobrang saya ko. Yun bang feeling na secure na tila walang kahit sino mang tawang maaring mang-api sa akin. Pero hindi naging madali para sa akin ang lahat. Kasi hindi ko naman alam kung talagang gusto rin ako ni Baste. Ayaw ko namang mag-assume. Kaya sinarili ko na lang ang aking nararamdaman. Ang sabi ko na lang sa sarili ko, mauumay din ako sa kalaunan. Dumaan pa ang ilang taon, pero hindi na umay ang puso ko kay Baste. Naroon pa rin ang naramdaman ko, at habang tumatagal, patindi pa ng patindi iyon. Ang ganda ni Rose, ano? Ang sambit ni Baste isang araw nang nasa pambot kami pauwi sa isla. Si Rose kasi ay transferi at sa araw na iyon lang pumasok sa klase. Dahil nasa isla ang aming tirahan ni Baste, araw-araw kaming sabay na sumasakay ng pump boat upang marating ang aming eskwelahan na karatig lungsod na nasa mainland. Misto lang isang matulis na bagay ang tumusok sa puso ko sa narinig na iyon. Crush mo ba siya? Oo eh. Diligawan mo. Nasa tamang edad ka naman ay, pwede na yun. Ang sabi ko na pilit na pinapalakas ang aking sarili, bagamat ang dibdib ko ay tila sasabog na sa sobrang sakit. Pero sana pumayag siya, no? Sa sagot niya ngayon, hindi ko na napigilan ang mga luhang pumatak mula sa aking mga mata. Ang ginawa ko na lang ay tumalikod na lang ako at palihim na pinahid ang mga luha ko. Malay natin. Ang mahinang sagot ko na lamang. Doon ko napagtanto na umiibig nga ako kay Baste. At sa gabi ngayon ay hindi ako dalawin ng antok. Umiiyak ako at nagagalit sa sarili ko. Iyon ang simula ng aking kalbaryo. Kinabukasan, tumungo ako sa dalampasigan. Dating gawi, iyong nagmumuni-muni ako. Nangangarap. Kung dati, ang pangarap ko lamang ay magkaroon ng magandang buhay, appliances at makakain ng masasarap na pagkain. Sa puntong iyon ay tila natalbugan na ng pangarap ko iyon. Nag-iba na ang hiling ko na sana ay naging isang babae na lang ako at si Baste ang aking makatuluyan. Alam ko mananatiling isang pangarap lang ang lahat, kaya ang tanging magagawa ko lamang ay umiyak na lamang. Nang napagod na ako sa kakaiyak, tumayo ako at kumuha ng isang mahabang sanga ng kahoy. Isa iyon sa mga nakagawian kong gawin kapag nasa dalampasigan. Magmuni-muni, mangarap, at magsulat sa buhangin. At ang isinulat ko ay, malungkot ako. Bakit naging ganito ang buhay ko? Bakit naging ganito ang pagkatao ko? I love you, Baste. Sana'y ako na lang ang mahalin mo. Kapag nabubura ng alon ng aking mga sinusulat, uulitin ko ang pagsulat ng mga ito. Tila isang simbolismo ang pag-uunahan ng mga alon na burahin ng mga isinusulat ko. Parang isa itong pahiwatig na talagang tutulang tadhana sa aking mga pangarap. Simula nun, pilit ko nang iwinawak sa aking isip si Baste. Kahit sa eskwelahan, kapag lunch, hindi ko na siya hinihintay pa. Mauuna akong kakain at kapag darating na siya, iaabot ko na lang sa kanyang baon. Ako kasi nagpe-prepare ang mga baon namin. Isang araw habang iniabot ko na kay Baste ang kanyang baon, dumating si Rose at walang sabi na umupo sa tabi ni Baste. Sabay-sabay pa na sakto daw pala ang dating niya kasi hindi pa kumakain si Baste para sabay daw sila. Daladala niya pa ang masasarap na ulam na binili niya sa kantin. Ang mga baon kasi namin ay kadalasan piniritong isda, minsan naman ay pinaksiw, minsan ay tuyo, at bagoong na nakabalot sa dahon ng saging. Paano naman kasi ay sapat lang ang pera namin para sa pamasahe sa pump boat. At dahil sa isla kami nakatira, sagana naman kami sa isda. Sige. Sabay na tayo, Rose. Pero nakakahiya kasi. Tuyo lang ang ulam namin ngayon. Pero lumawak lalo ang ngiti ni Baste sa sinagot ni Rose na ayos lang daw kasi masarap din ang tuyo. Sa katunayan daw, paborito niya mga yon. Iyon ang narinig kong pag-usap nila. Tumalikod na kasi ako. Ayaw kong masaksihan nila ang aking pagluha.
Ang sakit lang. Sa puntong iyon ay tila nawala na ako ng ganang mag-aral pa. Ano ba nangyayari sa'yo, Julie? Kanina sa tanghalian umalis ka. At sa laro ko naman, wala ka sa basketball court. Hindi kita nakita dun. Nasaan ka ba? Ang pagdadabog ni Baste nang mahanap niya ako sa likod ng eskwelahan sa may taniman namin ng pechay. Doon kasi ako naglalagay kapag gusto ko mapag-isa at hindi na rin ako nanood ng basketball gawa ng naroon din si Rose. At tila nagpapakitang gilas pa siya para sa kanya. Nagubad pa siya ng pangitaas katatapos pa lamang niya maglaro. Nung wala pa kasi si Rose ay palaging nasa gilid lang ako ng court, nanonood sa kanya, nag-cheer. Pagkatapos naman ng laro, lalapitan niya ako at itatanong kung maganda ba ang laro niya. Kung nagustuhan ko daw ba ang shoots at layout niya. At ako naman itong parang sira ay pupurihin siya. Iabot ko naman ng labakara sa kanya para punasan niya ang kanyang pawis. At dahil hindi niya naabot ang pawis sa kanyang likuran, ako na magpupunas doon. At habang nagpupunas siya, masaya kami nagkikwentuhan tungkol sa kanyang laro. Pagkatapos siyang magpunas ay iabot ko naman sa kanyang t-shirt. O t-shirt ko na nasa bag na dala-dala ko para iyon ang kanyang isuot na pamalit. Ibibigay naman niya sa akin ang basa niyang suot at ilalagay ko ito sa plastic para isali sa mga labahan ko sa bahay. Akin na nga yung t-shirt ko. Ang halatang galit na sampit niya. Umupo naman siya sa tabi ko. Hinubad niya ang kanyang basang t-shirt at padabog na ibinigay naman niya yun sa akin. Iniabot ko naman sa kanyang t-shirt. Hindi na ako umimik. Ano bang sasabihin ko, di ba? Tahimik na isinilid ko na lang sa plastic ang kanyang basang t-shirt at inilagay ko yun sa bag ko. Iyon na ang simula ng aking tuluyang pagbabago. Iniiwasan ko na talaga si Baste. Narito ka pala eh. Ang galit na boses na narinig ko isang araw noong nasa dalampasigan ako. Nagmumuni-muni. Nakaupo sa bangko sa lilim ng puno ng talisay. Nang nilingon ko ang pinagmula ng boses, nakita ko si Baste. Bakit ka sumisigaw? Ano bang problema mo? Ang sagot kong medyo tumaas din ang boses ko. Ikaw, hindi ka naman ganyan dati. Bakit ngayon ni ayaw mong makipag-usap sa akin? Bakit hindi ka na sumasabay sa akin sa pagkain? Bakit hindi ka na nanonood ng paglalaro ko ng basketball? Ang sabi niya sa akin habang nanatiling nakatayo sa likuran ko. Yan lang ba ang problema mo? Julie naman. Ano, may nagawa ba ako mali? Sabihin mo nga sa akin. Ayoko ng ganito. Ano, may nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Willing naman ako mag-sorry kung meron akong nagawang masama sa'yo. May nagawa akong kasalanan sa'yo. Basta sabihin mo lang sa akin. Natahimik ako. May tila sibat din kasing tumama sa puso ko sa sinabi niya. Mabait naman talaga si Baste. Pero ano bang sasabihin ko, di ba? Hindi naman pwedeng sabihin kung mahal ko siya at nagsiselos ako kung kaya hindi ko maintindihan ang aking sarili. Wala. Ano ka ba? May problema lang talaga ako. May problema ka. Bakit hindi ko alam to? Di ba lahat naman ng problema mo ay sinasabi mo sa akin? At ako, di ba sinasabi ko rin naman sa iyo ang mga problema ko? Di ba ang sabi ko sa iyo, tayo ang magkakampi dito? Bakit hindi mo masabi sa akin yan? Teka, ano ba yan? At ano bang kaibahan ng problema mo dati sa problema mo ngayon? Sasabihin ko rin naman sa iyo eh. Pero hindi muna ngayon. Okay, sige. Pero ito tatandaan mo ha. Ayaw na ayaw kung iniiwasan mo ako. Pwede ba yun? Huwag mo nang gagawin yun. Dapat kagaya pa rin tayo ng dati. Baka hindi na mangyari yun. Ang labo naman nito. Ano ba talagang problema mo? Magagalit na ako talaga sa'yo nito. Eh di magalit ka. Alam mo ang labo mo. Diyan ka na nga. At iyon, tumalikod na siya nagtatabog. At iyon na rin ang huling narinig kong sinabi niya. Alam ko nagtatampo sa akin si Baste. Simula kasi noon, hindi na rin niya ako kinakausap. Kanya-kanya na kaming dala ng mga gamit namin. At para kaming hindi makakilala. Kapag nagkakasabay naman kami ng pagsakay sa pump boat, iiwas siya sa akin. Maghahanap ng mas malayong upuan. Sa eskwelahan naman, hindi na siya tumatabi sa pag-upo sa akin. Hindi na rin siya sumasabay sa akin sa pagkain. Minsan nag-iisa siya. Pero kadalasan, si Rose ang kasama niya.
Dumating ang araw ng graduation. Wala pa rin kaming kibuan ni Baste. Isang napakalaki at napakahalagang pangyayari sa buhay namin nun. Pero hindi ako binati ng aking best friend. Hindi ko rin siya maaaring batiin dahil ramdam ko pa ang sakit ng aking puso. At imbis na sumali sa munting salo-salong inihanda ng aking mga magulang sa aming bahay, kumain lang ako sandali kasama sila at saka nagpaalam na pumunta sa dalampasigan. Doon ay muli na naman akong nagmuni-muni. Umiyak. Pinilit ang sarili na makalimot. Halos lunurin ko na ang sarili ko sa dagat. Lalo na't dinig na dinig ko ang ingay ng tawanan at masasayang kwentuhan sa bahay ni Baste. May celebration din kasi sila. May mga bisita dahil siya ang valedictorian sa aming batch. Para namang sinaksak na maraming beses ang puso ko. Napakasaklap talaga kung magbiro ang tadhana. Ako na bakla na nga. Ako pa itong talunan. Ang lahat ng tagumpay ay naroon kay Baste. Panalo na nga siya sa top honors. Panalo pa rin siya sa pag-ibig. Sumagi sa isip ko na marahil ay masayang masaya si Baste sa sandaling iyon. Nakabaligtaran naman ang naramdaman ko. Wala akong ginawa kundi ang umiyak lamang. Sa paglipas pa ng ilang araw, napag-alaman kong ipagpapatuloy ni Baste ang pag-aaral sa Universidad ng Karatig Syudad. Magbo-board lang siya doon at paminsan-minsan na lang ang kanya pag-uwi. Lalo naman ako nalungkot. Ako kasi hindi makapagpatuloy sa pag-aaral gawa ng walang perang aking mga magulang. Bagamat akong first honorable mention, 1/4 lang ng scholarship ang may bibigay sa akin. Hindi kagaya ni Baste na buong scholarship at may ayuda pa siya sa barangay. Kaya lalo pa akong nalungkot. Ilang araw na lang ay aalis na si Baste para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pumunta uli ako sa dalampasigan. Lungkot na lungkot ako noon at kagaya ng dati. Inilalabas kong aking saloobin sa pag-iyak, pagmumuni-muni at pagsusulat sa buhangin. Mga alas 3 ng hapon iyon, walang katao-tao sa dalampasigan. Sinariwa ko ang mga tagpo na kapag naabutan ako ni Baste doon at nagsusulat, nakikisulat rin siya hanggang sa magiging sagutan ng aming mga sinusulat. Tumayo ako at naisipang magsulat muli sa buhangin at ang sinulat ko ay, Baste, miss na kita. I love you very very much. Paulit-ulit ko itong sinusulat habang paulit-ulit din ang pagbura ng mga alon sa mga sinusulat ko ngayon. Nang mapagod na ako, naisipan kong gumawa ng malaking sulat sa buhangin. Nilaliman ko pa ang pag-ukit nito. Baste, namimiss na kita. I love you very very much. At pagkatapos nun ay hinayaan ko ito sa dalampasigan. Kinagabihan, laking gulat ko nang tinawag ako ng inay. Ang sabi niya, nasa labas daw si Baste, naghihintay. Nagulat naman ako. Di ko kasi akalain na hanapin niya pa ako. Ramdam kong malakas na pagsabog sa aking dibdib. Nang nasa bungad na ako ng aming bahay, nakatayo si Baste na nakaharap sa akin. Ang mukha ay seryoso at mistulang galit. Halika, sumunod ka sa akin. Ang sabi niya habang tinutumbok ang dalampasigan. Nagdadalawang isip man, sinundan ko na lang siya. At nang nakarating na kami sa baybayin, itinuro niya sa akin ang buhangin. Ano yan? Anong ibig sabihin yan? Laking gulat ko naman sa nakita ko. Nang isinulat kong, Baste, namimiss kita. I love you very very much. Ay naroon pa rin. Nalimutan kong nagsimula na pala ang low tide ng sandaling isinulat ko mga iyon, kung kaya ay hindi nabura ng mga alon. Ano ba yan? Sorry, hindi ko mabasa eh. Na talagang nagpaka-inosente pa ako. Tinapak-tapakan ng mga malalaking letra para gumulo ang pagkakasulat. Talaga hindi mo nababasa? Pues, babasahin ko para sa'yo. Baste, namimiss kita. I love you very very much. Ano? Tama ba? Ewan ko sa'yo. Iyan lang ba ang dahilan kung bakit mo ko dinala rito? Para basahin yung mga nakasulat sa buhangin na yan? At bakit ako lang ba may kamay na marunong magsulat dito, ha? Di ba? Ikaw lang naman ang mahilig magsulat sa buhangin. Malay ko ba kung meron na rin ibang napagtripan di magsulat sa buhangin?
Bakit ako lang ba pinagbibintangan mo? Eh di ba ikaw lang naman ang nagpupunta sa bahaging ito ng dalampasigan? Abay malay natin kung may nagkagusto na ring ibang pumwesto dito. Oy bakit pag-aari ko ba ang bahagi ng dalampasigang ito? Sa akin ba talaga nakapangalan yan ha? Tingnan mo nga kung may nakasulat na pangalan ko dyan. Ang mataray kong sagot, sabay talikod para umalis na sana. Pero bigla niyang hinawakan ng mga kamay ko at saka hinawakan ng aking panga at nilapit iyon sa mukha niya. Halos magdikit na nga aming mga mukha. Sabihin mo nga ang totoo, Julie. Ano? Mahal mo ba ako? Ano ba? Ano ba Basti? Bitawan mo ako, nasasaktan ako. Ang sigaw ko, sabay kalas sa pagkakahawak niya sa aking panga. Tuluyan na akong tumalikod at nagmamadaling umalis pabalik ng bahay. Wala siyang nagawa kundi ang hayaan akong umuwi. Araw ng pag-alis ni Baste, hindi ako mapakali. Alam ko na kapag nakaalis na siya, siguradong matatagalan pa bago siya makabalik ng isla. Pakiwari ko ay sasabog ang dibdib ko sa sobrang lungkot. Julie, nasa pampot na si Baste. Nakisuyong puntahan mo siya at aminin mo raw yung ginawa mo sa dalampasigan para huwag siyang umalis na masama ang loob sa'yo. Ang sabi ni Nay na nasa labas pa lang ng bahay, tapos bahagya niyang inakyat ng hagdanan at halos bumulong ng, Eh, ano ba yung ginawa mo sa dalampasigan na dapat mo nang aminin sa kanya? Naku Nay, wala. Naligo lang naman ako ron. Hindi niya naman ako nakita. Oy, gano'n naman pala. Hala, puntahan mo at ilang minuto na lang aalis na ang pampot. Hindi mo na siya maaabutan, kaya magmamadali ka na dyan. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin. May naghihilaan sa loob ng aking isip kung pupunta at damhin ng sakit na makita siyang lumayo o manatili sa bahay, magmukmok, umiyak at isin ng sakit ng kanyang pag-alis. Pero nanaig ang kasabigan ko na makita siya sa huling pagkakataon at masabi sa kanyang katotohanan. Kaya nagmadali ako tumakbo patungo sa dalampasigan. Pero nakaalis na ang pampot at malayo na. Kumaway na lang ako ng kumaway. Nakita kong may kumaway ding pasahero. Alam ko, si Basti iyon. At ang tanging nagawa ko na lang ay aminin sa kanya at sumigaw na ako talaga ang nagsulat ng mga nabasa niya sa buhangin. Sinabayan ko rin iyon ng pagturo ko sa sarili para kahit hindi niya marinig, makuha niya ang ibig kong sabihin. Iyon ang huling sigaw ko bago ako tumalikod para bumalik ng bahay. Nakakailang akbag na ako nang may narinig ako nagsisigawan. Nilingon ko ang dagat. Ang sigawan pala'y nanggagaling sa mga pasahero ng bangka. Sila'y nakatingin sa isang taong lumalangoy patungo sa dalampasigan. Tila nakakabingi ang kalampag ng dibdib ko nang maaninag ko sa malayo kung sino ang taong iyon. Nang nasa malapit na, doon ko na siya namukhaan. Si Baste. Para akong maluwa-luwa sa ginawa niyang iyon na halos hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan habang pinagmamasdan siyang lumangoy. Nang nakaahon na siya sa dagat at naglakad na patungo sa kinatatayuan ko, basang-basa siya, sampo ng kanyang knapsack na nakalambitin sa kanyang likod. Natulala na lang ako na nakatayo at nakatingin sa kanya habang papalapit siya sa akin. Hi. Hi. Yumuko siya. Gumawa ng sulat sa buhangin gamit ang kanyang mga daliri. At ang sabi doon, Mahal din kita, Julie. Hindi na ako tutuloy pa. Magsasama na tayo rito sa isla. doon na ako nahimasmasan. Para akong isang ibon na nakalipad mula sa pagkakabilanggo sa loob ng isang hawla. Tila walang mapagsidla ng saya na ramdaman ng aking puso. Iyon na ang pinakamagandang salita na nabasa ko sa buhangin. Hindi ko na malayan na dumadaloy na pala ang luha ko. At nang tumayo siya, niyakap niya ako ng mahigpit. Sinuklian ko rin ang kanyang pagkakayakap, isang mahigpit din. Wala akong pakialam kung may mga tao mang nakatingin sa amin. Teka, paano naman si Rose? Si Rose? Bakit? Bakit si Rose? Di ba girlfriend mo siya? Sino namang may sabi niya? Ako. Di ba sabi mo crush mo siya? Oo.
O di ba maganda naman talaga siya? Ikaw, hindi ka ba nagagandahan sa kanya? Nagagandahan. O edi, crush mo rin siya. Niligawan mo ba siya? Hindi. Eh di pareho tayo. Hindi natin siya niligawan. Ganito yan. May boyfriend na si Rose, Julie. At anak rin ng family friend nila. Arrange ang relasyon nila pati ang pagpapakasal kapag nakatapos na siya sa pag-aaral. Pareho kasing incheck ang mga magulang nila. At mahal niya ang boyfriend niya. At ikaw, mahal mo ba siya? Ikaw talaga. Pero aminin mo, nagselos ka, no? Mataminin ko na rin na ako ang nagsulat sa buhangin. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba, ikaw yun. Eh ano naman ang drama mo? Bakit ka pa lumangoy samantalang pwede na mabumalik ang bangka at ihatid ka dito sa dalampasigan? Palangoy-langoy ka pang naalaman dyan. Kasi sobrang excited kasi akong malaman kung mahal mo ko. Pagkatapos nun ay niyakap niya ako na mahigpit at sinagot ko rin siya ng isang mahigpit na yakap. Doon na kami naghabulan hanggang sa nabutan niya ako at nagpagulong-gulong kami sa buhanginan. Habol-habol ang aming mga hininga. Nagkatitigan kami. Sa isip ko ay inukit ang mga detalye at anyo ng kanyang mukha. Makikinis na balat. Ang kanyang tila nangungusap ng mga mata. Ang makakapal na kilay. Ang matangos na ilong. Ang mga mapupulang labi na tila nanunukso. Noon ko lang napagmasdan ng maigi ang kanyang mukha. Pati ang malilit na peklat sa kanyang noo na ayon sa kanyang kwento ay sanhi ng pagkauntog niya sa bato habang tumadive sa isang malalim na bahagi ng dagat ay noon ko rin napansin. Sa madaling salita, naging kami ni Baste. Masaya ako na pinanindigan niya ang pagmamahal niya sa akin. Hindi ko kasi akalain na sa kabila ng pagiging ako, mamahalin niya ako ng ganon. Naisip ko na siguro ay dahil iyon sa pagiging malapit namin sa isa't isa. Ang mga kababaihan naman kasi sa amin ay mailap at takot sa lalaki, kaya walang ni isa sa kanila ang naging close kay Baste. Yun naisip kong dahilan na kahit lalaki si Baste, ako pa rin na pinili niya. Pero sa kabila ng ginawang paninindigan ni Baste, may isang bahagi sa utak ko ang nababagabag. Parang lumalabas na napakamakasarili ko na sa kabila ng malaking oportunidad sa buhay niya na umunlad at matulungan din niya na mapaunlad ang aming isla at ang kanyang pamilya syempre. Ngayon, itinali ko siya para sa aking pansariling kaligayahan. Alam ko na kahit walang tutol ang aming mga magulang ni Baste sa kanyang desisyon, pinigilan ko naman ang kanilang pangarap para sa kanilang nag-iisang anak, ang lumigaya na makita ang tagumpay ni Baste. Baste, ang gusto ko, ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Pwede ka pang makahabol. Ang pag-aalangan kong sabi sa kanya, nasa dalampasigan kami nun, pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Napatingin siya sa akin. Bakit mo nasabi yan? Nagsasawa ka na ba sa akin? Hindi naman sa ganun. Ang gusto ko lang na makapagtapos ka sa pag-aaral. Valedictorian ka, full scholar. At may assistance pa na magagaling sa barangay natin. At diba sabi ni Kapitan, tutulungan ka niya sa lahat ng gastusin kapag nagpatuloy ka sa pag-aaral. Dahil ikaw pa lang ang magiging kaisa-isang residente ng isla na kung nagkataon ay makapagtapos ng pag-aaral sa universidad at matutulungan ng mga residente ng isla natin. Tama naman siya. Bakit kuwahad lang ng magandang adikain ng ating punong barangay, di ba? Kahit nga mga magulang mo, alam kong nangarap din sila na makapagtapos ka sa kurso na gusto mo. Napakasarap kaya ng pakiramdam ng isang magulang kapag nakitang nagtatagumpay ang kanyang anak. Ipagkakait mo pa sa kanila iyon? At saka ako, huwag mo ako alalahanin. Handa naman ako maghintay. Bakit? Ano pa bang kailangan natin makamit? Masaya naman tayo dito, di ba? Lahat ng tao rito masaya din. Nasa dagat at sa islang lahat ng mga kailangan natin. Preskong simoy ng hangin, simple ang pamumuhay. Walang pressure. Hindi tayo nagmamadali.
Hindi kagaya ng mga tao sa syudad na palaging hinahabol at naghahabol sa oras. Tayo rito kapag napagmasdan lang ang paglubog ng araw, ang dagat, at ang dalampasigan, masaya na tayo, di ba? Basta naman. Kontento ka na lang ba talaga sa ganyan? Na hanggang dito ka na lang. Mangarap ka naman kasi may pagkakataon ka. Hindi. Masaya na ako dito. Kasi sa syudad, maraming tukso dun. At wala ka dun eh. Eh di umiwas ka. Alam mo kapag matatag ang panindigan mo, wala kang dapat ikatakot. Pero paano ka? Ano ba yung sinasabi mong paano ako? Siyempre narito lang ako sa isla. Maghihintay ako sa'yo sa pagkamit mo sa mga tagumpay mo. Pero kung may pera naman ako, maaari ka rin namang dalawin doon, di ba? Ang ibig kong sabihin, wala kang kasama rito. Ano ka ba? May mga magulang ako rito, may mga kaibigan naman dito. At hindi ako maliligaw sa islang to. Sige, papayag ako mag-aral. Basta kasama kita. Ayoko. Hindi ko alam ang pasikot-sikot doon sa syudad. At ayaw ko rin doon dahil maingay doon. Nagsisiksikan ng mga tao, nagmamadali. Marami ang paligid at hangin. Magulo. At saka isa pa, hindi kaya ng mga magulang ko yun. Dito na lang ako. Dito kita hihintayin. Promise. Pero naipangako kong hindi kita iiwan, di ba? Tapos ngayon, gusto mo ako umalis? Okay lang sa akin yun, Basti. Kasi 'di ba, ang tagumpay mo ay tagumpay ko rin naman. At tagumpay rin ito ng mga magulang mo. Tagumpay ng mga tao sa islang ito. At ang tagumpay mo ay tagumpay nating lahat. At dahil doon, handa kang magsakripisyo. Oo naman. Lahat ng tagumpay ay pinaghihirapan. Lahat ng katuparan ng mga pangarap ay pinagsisikapan. Tandaan mo yan. Minsan, masakit ang mga kaakibat ng kondisyon. May mga bagay na isasakripisyo. Katulad ng pagiging malayo natin sa isa't isa. Pero ano lang ba yun kumpara sa tagumpay nating lahat? Kaya handa ako magsakripisyo. Payakap nga. Ang bait talaga ng Julie ko. Kaya mahal na mahal kita eh. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino dahil sa kabaitan mo ngayon. Pangako ko yan. Agad naming kinausap ang mga magulang ni Baste at pagkatapos, nagpulong ang mga opisyalis ng isla at doon ay pinagtibay nila ang kanilang pinansyal na suporta para kay Baste sa kondisyon na kapag nakapagtapos na siya, tutulungan niyang umunlad ang isla. Matapos ang pagpupulong, may mga planong nabuo si Baste. Ang gawing isang tourist attraction ng isla para magkaroon ng trabaho ang mga residente. Lalo na ang mga may bahay, mga dalaga at binata na walang trabaho habang pananatilihin pa rin at i-improve ang fishing industry ng isla. Plano rin niyang kapag sapat ng income ng turismo sa isla, ay magtatayo ng eskwelahan para sa mga elementarya at high school sa isla para hindi na tumuwid pa ng dagat. At marami pang ibang plano sa kanyang isip. Gabi bago umalis si Baste, pumunta kami sa dalampasigan at doon ay naligo. Nang mapagod, nagpalitan kami ng sulat sa buhangin. I love you, Baste. I love you too, Julie. Huwag mo akong sasaktan ha. Pangako, hindi kita sasaktan. Huwag mo akong kalilimutan. Pangako, hindi kita kalilimutan. Babalik ka rito. Pangako, Huwag mo akong iiwan. pangako. At sa pag-graduate mo, dapat maka-attend ako. Siyempre naman. Paano kung hindi mo ako imbitahan? Sira, pwede ba yun? Di ko alam, baka magbago ka na sa panahon ngayon. Hindi mangyayari yun. Ikaw kaya ang inspirasyon ko. At ikaw ang nag-udyok sa akin kung bakit kailangan ko mag-aral at tapusin ang kurso ko. Promise? Promise. Kung sa bagay, kahit magbago ka na sa panahon ngayon, dadalo pa rin ako sa graduation mo kahit hindi mo ako imbitahan. Ito naman, hindi nga mangyayari yun. Promise? Promise. At ikaw naman, dapat ako lang ang mahalin mo. Wala lang iba. Siyempre naman. Promise. Promise yan. Nang mapagod, magkatabing humiga kami sa dalampasigan
Sa aming kinaroroonan ay tanaw namin ng mga bituin sa langit, ang maliwanag na buwan, habang naririnig namin ang mga alon na naguunahang humampas sa buhangin ng dalampasigan. Napakaganda ng panahon, napakaganda ng paligid, tila pagmamay-ari namin ng mundo at perpekto na ang lahat sa amin. Itutuloy.